So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, literally, I can say na tama yung sinabi ni Sara Duterte. Pagsuporta na din po ito sa naging boses ni Atty. Enzo Recto na tama nga naman talaga ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Like, paano naging tama? Yung word na binitawan niya na God save the Philippines, meaning tama yun. Bakit? Kasi if we will pertain sa mga pangyayari ngayon na kaganapan, katulad ng pagka-impeach ni Vice President Sara Duterte dito nga po sa House of Representatives, I think way na po yan, paraan ng Diyos, 'di ba, para mailigtas ang Pilipinas. So, sa pamamagitan ng kanyang sinabi, yung katagaan niya kanina na God save the Philippines, tama doon si Sara Duterte. And if you will remember, mga minamahal, yung binitawan niya din noon na salita, which is Filipinos deserve better, I think nagsisimula na we deserve a better country, a better leader, 'di ba? A better public servant. So I think this is God's way, 'di ba, mga minamahal, na ma-impeach itong si Sara Duterte dahil sobra na yung panlulustay niya sa kaban ng bayan. So mayroon din siyang binitawang salita, which is yung ang tagumpay ay nasa mamamayan, which is tama din. Mga minamahal, dahil tayo ay nagwagi, pinakinggan yung mga rallies natin, pinakinggan yung mga boses natin online, pinakinggan yung boses natin through surveys, 'di ba? 41% ang mga taong gustong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. So, tingnan nyo naman ngayon, 'di ba? Malinaw at kitang-kita sa mga pumirma, mga mambabata, sumigit kumulang 215. Pinangunahan pa nga yan ni Sandro Marcos. Well, syempre, yan yung unang nakalagay sa article of impeachment yung ginawa niyang threat, yung assassination threat niya sa ating presidente at yung pambababoy niya din, mga minamahal. Syempre, hindi malilimutan niya ni Congressman Sandro sa kanyang lolo na ipapatapon niya doon sa West Philippine Sea. Malinaw po yun na pambabastos. So, kung binabastos mo ang mga yumao, tingnan mo yung ganti sa'yo ngayon. Pero kung ang iniisip ni Vice President Sara Duterte na ang tagumpay ay nasa mamamayan kung magpi-people power, mali ka. Walang people power na mangyayari. Walang people power na magaganap. Dahil in the first place, yung mga ginagawa ninyong hakbang ng maisug, pansinin ninyo, mga minamahal, malinis na yung 2,000 na dumadalo. Or sabihin na lang natin 3 hanggang 7,000. Malinis na, yun yung mga dumadalo every time na nagkakaroon sila ng rallies. And that is not enough to create people power na maghihimutok, buboses kayo sa gobyerno. And if you will think na yung INC ay malaking parte para sa people power na mangyayari sa inyo, I think malabo. Dahil, mga minamahal, taong bayan ang humusga dito 'di ba? Yung mga inelect natin na mga public official, alangan naman putyo-putyo lang mag-isip yung mga yan. So pinag-isipan yan kasi boses yan ng mamamayang Pilipino. So pinakinggan lang po ng mga nandiyan sa lower chamber, sa House of Representatives, yung boses ng mga Pilipino, yung kinukuda natin, syempre, pangangalaga na din po sa pera ng taong bayan. Kasi, as a taxpayer, ulitin ko nga po sa inyo, napakasakit po na yung pera natin nililustay sa wala. Na supposedly, ginagamit yan sa mga public project na magbe-benefits yung mga Pilipino, 'di ba? Sabihin ko na lang sa inyo, kailangan natin ng mga pampublikong ospital kasi kulang-kulang yung mga pampublikong ospital natin. Kulang-kulang din po, mga minamahal, yung ating mga paaralan. Na dapat sana supposedly yung pera, yung tax ng mga Pilipino doon na pupunta. But so far, mga minamahal, sa mga gahaman, sa mga crooks, 'di ba? Katulad ni Vice President Sara Duterte, di umano, dahil hindi niya naman kayang sagutin yung patungkol sa kanyang confidential funds and intel funds, 'di ba? I think yung pera ay nabubulsa at hindi napupunta sa tamang gawa. So I think tama yung sinabi ni Sara Duterte na God save the Philippines and Filipinos deserves better. Pero kung ang iniisip niya na magkakaroon ng people power para ipaglaban siya, tagilid, malabo, hindi kaya, malabong mangyari. Kasi mga minamahal, even yung INC rally may nagawa pa sa impeachment, 'di ba wala?
Walang nagawa yung ginawang rally ng INC. Gumastos lang kayo pero walang napala. Pinakinggan pa din yung boses ng mga Pilipino. So, merong sinasabi din dito mga minamahal, si Sara Duterte na mas masakit pa ang maiwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ganyan ba ang matinong pag-iisip ng isang public official? Like parang nang uurat, nang iinis. Pero mga minamahal, sa kanya mga sinasabing ganyan, parang iniinis niya lang yung mga pumirma sa House of Representatives para masabi na siya ay chillax, hindi natatakot. Pero alam ko, deep inside, medyo kinakabahan na yan. At I think gumagawa na din sila ng movement, mga minamahal, mga hakbang. Kasi, if you will remember, di ba, si former President Duterte kumausap ng mga retired military armed forces, ng mga active PNP official na makipag-cooperate for destabilization effort. Diba? Kumukontak na. Pero so far, mga minamahal, walang sumama. So, I think, mukhang nag-failed sila doon. At isa po yung aking naaamoy. Kung sakali, kasi ang resume po June 2 eh. Diba? Kasi nag-break na kahapon ng sesyon sa Senado. So, ngayon, ang mangyayari, I think, kasi, di ba, nag-break na nga po, mga minamahal, June 2 na yung resume niyan. Ang mangyayari dyan, magre-resign yan si Sara Duterte once na makapasok yung 12 na sa senatorial slate ni PBBM or kahit hindi makapasok ng 12 na nasa linya ni PBBM pero mostly ng mga nakapasok ay talagang against dito sa mga Duterte. I think magre-resign yan para makatakbo pa siya sa 2028 election. Tapos yung mga talunan, iipunin yan ni VP Sara Duterte para kumampi sa kanya. Yan yung aking naamoy. I don't know kung a-agree kayo sa akin mga minamahal, pero yun yung basa ko na pag dumating yung midterm election, meron ng resulta. Kasi transition yan from 19th to 20th Congress. So, meaning, mga minamahal, may mga gagraduate na mga senador at mayroong mga papasok, mga new enrollees, sabihin na lang natin. Eh, paano kung yung mga gumraduate na mga senador na yan is pro-Duterte at yung mga bagong pasok ay pro-Filipino, wag natin sabihin na pro-Marcos, but pro-Filipinos, I think doon magre-resign itong si Sara Duterte. Just like what happened to the Department of Education na siya yung humandle. Diba? Kinall out natin yon. Hindi niya masagot. So, instead na mapahiya pa siya, ang ginawa niya, nag-resign siya para makagather pa din siya ng sympathy. So, I think yun yung mangyayari. Pagdating ng after ng midterm election, may makapasok na napakadaming pro-Filipino, diba? So, pag nakapasok yung mga senador na yan at alam natin na medyo tagilid sa kanya, I think magre-resign yan kasi May 12 yung election eh. Mga May 15, mga ganyan, bago pumasok yung impeachment trial, makikita natin na itong si Sara Duterte ay magre-resign na yan para makagather pa din siya ng sympathy at, makatakbo sa 2028 election. Pero according to Luis To, if I am not mistaken, tuloy pa din ang impeachment trial kahit mag-resign siya. Well, yan ata yung pag-aaralan pa. Tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari sa susunod na mga buwan at kung ano yung magiging hakbang nila, mga minamahal. So anyway, para sa akin, love trip, no? Love trip tong ating Vice President ngayon. Napag-iiwanan na tayo. Masyadong generics yung kanyang mga sinasabi. Pero walang sense. 'Di ba? Kasi paulit-ulit na lang natin naririnig yan. Tapos yung kanyang mga sagot, ang daming, I do not want to answer that question. Tama ba yun? 'Di ba? Ay paano kung ikaw ay maging presidente ng bansang Pilipinas? Nakakahiya sa international community na ganyan yung nagiging sagot ng ating vice-presidente. Once na tinatanong siya, tapos 'di ba? Wala pala siyang alam sa mga tinatanong sa kanya tapos sasabihin niya lang, I do not want to answer that question. Hindi tama 'yun. Napapahiya, nabibehind na nga tayo eh. Pati ba naman sa Q&A portion, wala ka man lang masabi. So, tama yung sinabi ni Sara Duterte na God save the Philippines because una, pro-China ka. Niligtas ni Jesus, ni God, ang mga tao laban sa mga taong katulad ninyo na walang ibang ginawa kundi parang ibenta, di umano, ang ating bayan sa mga dayuhan. Pangalawa, sa mga mandarambong na katulad ninyo, di umano. Sa mga katulad ninyo na mahilig murahin ng Diyos. Di ba, ano yung sabi ni Sara Duterte? I am the
the president of the hell. Siya pa din daw ang presidente ng impyerno. Pero makikita ninyo, God save the Philippines. Like, ano yung ibig mong sabihin? Diba? So, malabo, makitid siya mag-isip. And I think, mga minamahal, meron siyang sakit. At mukhang totoo. Yung sinasabi ng mga doktor na meron siyang narcissistic personality disorder. So, dapat na kailangan dyan sa kanya mental health check. Nang sa gayon nalalaman natin if she is capable to lead the country, if she is capable to be the Vice President of the Republic of the Philippines, or dapat nang mailagay sa article of impeachment din, maihabol kung po pwede, yung kanyang sakit. Kasi it's very quiet alarming, mga minamahal, itong kanyang kinikilos. Like, mapapansin din ninyo na sinasabi niya na, wala naman akong ginawang threat, gawa-gawa lang nila yan. Napakalinaw na nag-threat siya sa ating presidente, sa First Lady, and dito kay House Speaker. Like, harap-harapan mo kaming niloloko. We are not born yesterday. VP Sara Duterte. So, masyado niya lang gina-justify na parang tama siya, tapos sinusukdol, sinasakal, dinidiin, ginigipit. Like, ganyan yung gusto niyang i-pertain sa mga Pilipino. But so far, hindi naman mga Pilipino, we are not born yesterday. Alam namin kung ano yung tama, at alam namin kung ano yung mali, at alam din namin kung sumusobra na or hindi. Alright? So, yun, mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ko ng like, comment, and share, mga minamahal. At i-comment nyo yun dan kung tapos na kayong mag-comment. Anyway, yun lamang po, is me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.